magsimula sa ating pagsamba. Aawit ako sa Panginoon habang ako'y bumubuhay. Ako'y aawit ng pagpuri sa aking Diyos, samantalang mayroon akong kabuhayan. Awitin po natin ang ating panulang awit.
Dahil sa mga sandali ito, ang iyong kadakilaan ang aming nararanasan. Sa aming pagsimba, Panginoon, nawa ibukas ang aming puso at isipan at nawa ay masunod namin ang inyong mga utos. Kung ano panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dalangin namin, O Diyos ay ibig, kapayapaan mo, aming lalapit. Amen. Kapatid, nais kong basahin ang unang ari. Kabanatang Siyam, mga talatang 1 hanggang 9, ganito po ang kanyang sinasabi, ang tipan ng Panginoon kay Solomon. At nangyari nang matapos sa Solomon ang pagtatayo ng bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari at ang lahat ng nais ipatayo ni Solomon. Ang Panginoon ay nagpakita kay Solomon sa ikalawang pagkakataon, gaya ng pagpapakita niya sa kanya sa Gideon. At sinabi ng Panginoon sa kanya, narinig ko ang iyong dalangin at pagsusumamo sa iyong sinabi sa harap ko. Ginawa ko banal ang bahay na ito sa iyong itinayo at inialay ko ang aking pangalan doon magpakailanman. Ang aking mga mata at ang aking puso ay roong palagi tungkol sa iyo kung ikaw ay lalakad sa harap ko gaya ng paglakad ni David na iyong ama sa katapatan ng puso at sa katwiran at gagawa ka ng ayon sa lahat ng aking iniutos sa iyo at tutuparin mo ang aking mga tuntunin at mga batas. Ay aking nga itatatag ang trono ng iyong kaharian sa Israel magpakailanman ayon sa aking pinangako kay David na iyong ama. Na sinasabi, hindi mawawalan sa iyo ng kapalit sa trono ng Israel. Ngunit kung kayo ay lumihis sa pagsunod sa akin, kayo at ang iyong mga anak, at hindi tuparin ang aking mga utos at mga tuntunin na aking iniaalay sa harap ninyo, hindi kayo'y humayo at maglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila. Ay aking iniwalay ang Israel sa lupain ng aking ibinigay sa kanila. Ang bahay na ito na aking ginagawang banal para sa aking pangalan ay aking aalisin sa aking paningin. At ang Israel ay magiging kawikaan at puputyain sa gitna ng mga tao. At bagamat ang bahay na ito ay mataas, ang bawat magdaan ay kanya ay magtataka at susut-sut sa kanila, sasabihin, bakit ginawa ng Panginoon ang ganito sa lupain ito at sa bahay na ito? At sila ay sasagot sapagkat kanilang pinabayaan ng Panginoon nila Diyos na naglabas sa kanilang mga magulang sa lupain ng Egypto at yumakap sa ibang mga Diyos at sinamba nila at pinaglingkuran nila. Kaya pinaranas ng Panginoon sa kanila ang lahat ng kasamaan ito. Ang Panginoon ang upala sa atin sa pagkabasa ng kanyang salita. Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga kapatid na nariyan, nakikinig at nakikisa ngayon sa ating pong online midweek service. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa gabi ito ay nais ko pong talakayin at pagnilayan natin ang mga pangyayari o ang munting yugto sa ating kaalaman na naabot ng aking kaalaman na sa panahon ng pagkahari ni Haring Solomon kung paano nagkamit siya ng katagumpayan.
Si Solomon ang pangatlo at huling hari ng nagkakaisang kaharian ng Israel na sumunod kay Hari Saul at Hari David. Sa anak ni David kay Bathsheba, ang dating asawa ng Hitiyong si Urias, na ipinadala ni David sa labanan para mamatay, para itago ang kanyang ginawang pangangalinya kay Bathsheba. Sinulat ni Solomon ang awit ni Solomon at ang aklat ng mga ngaral, yung Song of Solomon at saka yung mga ngaral o kawikaan ay si Haring Solomon po ang may sulat niya. Nung nag-usap ang Panginoon at si Haring Solomon, ay winigan ni Solomon o ni Haring Solomon sa harapan ng Diyos na wala siyang kakayahan. Ibig sabihin, sa kanyang kababaan, kahinaan, meron siyang karughaan. Ang karughaan niya dito, hindi dahil wala siyang pera, hindi dahil wala siyang pagkain, kundi ang kanyang karughaan ay wala siyang karunungan. Yan, wala siyang karunungan. Kaya, nung tinanong siya ng Panginoon, ano ba ang gusto mong mangyari? Walang ibang hihingi si Haring Solomon kung hindi ay ang karunungan. Yan. Ang karunungan na hiningi ni Solomon sa Panginoong Hesus o sa Panginoong Yahweh ay diniklara din ni Yahweh ng Diyos na granted. Ay si Haring Solomon ay napakatalino. Nagkaroon siya ng tinatawag na wisdom. Ito yung tinatawag na pagkatakot sa Diyos at nagkaroon ng tinatawag na wisdom si Haring Solomon matapos na hingin niya sa Panginoon ang karunungan ito ay ginabayan siya ng Diyos at nagkaroon sila ng ugnayan ng Panginoon sa kanyang entire panungkulan o tinatawag na kingship during that time. Si Haring Solomon ay hindi nawalan ng karunungan. Meron siya mga bihasang pagdidesisyon. May bihasa siyang kaisipan na ang mga bagay na mga sensitibo ay kanya pong madidesisyonan. So ito po ang sinasabi natin na kapag ang isang tao ay pinagkaludya sa Diyos, sa Panginoon, ang kanyang tiwala at humingi ng karunungan ng Diyos, ay maaaring siya ay bibigyan ito ng Panginoon at hindi siya magkukulang. Si Haring Solomon, nung hiningi niya ito, ang karunungan na ito, hindi lang natutuling pinagkaloob sa kanya. Pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang wisdom. Kaya kung ating matatandaan, may dalawang ginang nag-aaway sa isang bata. Sabi ng isang nanay, hindi ako papayag, anak ko yan. Sabi naman ng isang, hindi, anak ko yan. So nag-aagawan sila. Ang ginawa ng mga sundalo, dinala nila kay Solomon. Dahil hindi nila maayos eh. So dinala nila kay Solomon. So nung pinasalita sila ni Solomon sa isa't isa, yung nag-aangkin na anak nila yung batang ito, nag-desisyon si Solomon para mapatunayan kung sino talaga ang tunay na anak na ina. Kaya ginawa ni Solomon, kinuha yung bata at hahatiin niya. Sabi ni Solomon, kung gayon, sabi niya, para malaman natin kung sino ang tunay na ina ng batang ito, hatiin natin. Payag ba kayo? Hatiin natin. Pumayag yung yung isa, upo. Sige po, payag ako, hatiin. So, ang isa, nagmakaawa. Sabi niya, mahal na rin, parang awa niya na, huwag niya na pong ituloy. Papayag na ako sa kanya na yung bata, huwag lang siyang mamatay. So, dahil doon, napakagandang karunungan ni Solomon. Ang ginawa niya, sabi niya, okay, kunin yung bata, ibigay doon sa babae. So, binigay yung bata doon sa babae, pumayag na
ibigay na lang doon sa babae na gustong hatiin. O umayag yung babae na sa'yo na lang yan. So doon sa babae ngayon, binigay ni Solomon yung bata. Kasi nakita niya na siya talaga ang tunay na ina. Kasi nagmalasakit na huwag mamatay. Siyempre, yung isa walang malasakit eh. Pero hatiin ni Solomon, no? Para lang sa kanilang pag-aagawan. So that is wisdom. Ang wisdom na sinasabi ng Panginoon na maranasan ni Solomon, hindi lang siya, no? Pati ang kanyang pamilya, pati ang kanyang mga anak. Pinangako ito ng Panginoon ni Solomon. Gusto niya na pati ang kanyang pamilya, pati ang kanyang mga anak ay maranasan ang karunungan na ito. Now, sa atin, sa mundo ito, ano nga bang karunungan mayroon tayo? Ano nga bang karunungan na mayroon ang isang katauhan? Na mayroon ang mga Kristiyano? Na mayroon ang mga anak ng Diyos? Isa mo sa aking karunungan eh. Diba? Lalo pa ngayong panahon natin, ano bang karunungan mayroon ang mga tao? Ang gagaling nilang mag-vlog, no? Ang gagaling nilang mag-reels, no? Ang gagaling nilang mag-post, no? Pag nagpo-post sila ng mga napakakapangit na mga sistema, mga kalagayan, mga sitwasyon, maraming naglalike, no? Pagka magaganda, walang naglalike, walang gusto. Kasi maganda yun. Pangit marami. So ito, nagpapakita lamang na itong mukha ngayon ng mundo. Itong mukha ng sanlibutan na marami ng mga tao hindi na matiis na mamalagi sa kalooban ng Diyos. Sa halip, gusto nilang mamalagi sa ibang kalagayan na sila lang ang nagdesisyon. Ito ang nangyari, sinabi ng Panginoon kay Solomon, kung ikaw at ang iyong pamilya, ang iyong mga anak, ay mamalagi sa akin, mananatili ang aking pangalan sa bahay, o sa iyong tahanan, o sa buong kaharian, mananatili ang aking pangalan at pagpapalain ka magpakailanman. Subalit, kung ikaw ay hindi walay, lumihis, at ang susundin ay ang inyong kalooban at gumawa ng pagsamba sa ibang Diyos, hindi mananatili ang aking pangalan sa inyo kailanman. Sabihin, kapag ang isang tao ay lumihis sa kanyang dating pananampalataya at lumihis sa iba, no? Alam niyo mga kapatid, sinuri ko po yan yung inanalyze ko. Ako'y inexigent ko yan, yung sitwasyon na yan. Yung tipo bagang Methodista ka na, lilipat ka pa sa ibang relihiyon. Kasalanan mo yan. Kalagay kasi sinabi kasi ng Panginoon eh, parang ano yan, nagtaksil ka sa yung, diyan ka kasi namulat yung kabininyagan. Tapos, bigla kang umalis. So, pagtataksil yun sa sinumpaan mo sa laysay sa harap ng Diyos na nakalagay sa ating ritual na sa kanya ka sasamba sa ilalim ng Iglesia Methodista, tapos lumipat sa iba, isang uri din ng pagkakasala yun. Kasi sabi nga ng Panginoon ito na siya, tinawag niya na si Solomon di ba? Pag lumihis si Solomon at humanap ng iba na pananampalataya at sumamba sa iba, sila yung hindi magpapalain sapagkat nagkasala. So, sa isang pamilya, ganun din. Pagka ikaw ay ito ng pamilya mo, pero naghanap ka pa ng ibang pamilya, laking kasalanan yun. Abandonment yun. Inabandon mo yung pamilya mo at nagbuo ka ng panibagong pamilya, hindi mo maganda yun. Malaking kasalanan yun sa harapan ng Diyos at sa harapan ng iyong pamilya at sa harapan ng ating pamahalaan, ng ating batas. Sapagkat ang pag-aasawa ay tinatawag ng Diyos sa panahon ng kasalan sa Kana ng Galilea. Ito isang order ng God, no? At ito ay in-execute ng God during the wedding in the Kana of Galilee. In-execute ng God ito sa panahon ng kasalan niyo. At maging doon sa Genesis ay nakalagay na pinagsama ng Diyos ang babae at lalaki at sila ay alis na sa kanilang tahanan at sila magtatatag ng isang at magtatatag at magbubuo ng panibagong pamilya. Existing ngayong panahon isa na ang anak, dalawang anak, tatlong anak, doon pa sa nanay nakatira.
Sa mga magulang pa nakatira. Minsan nakakatuwa naman gano'n, no? Marami kayo, andiyan kayo, masaya, kanya. Pero kung sundin mo yung tradisyonal na winika sa Biblia, mula sa Genesis nakalagay na agad yan. Na pag kayo nagsama na, pinatat dalaga, nagsama na, iiwanan nila ang kanilang mga magulang at magtatatag na sila ng kanibagong pamilya. Yun. Yung sa atin, sa kultura natin mga Pilipino, kahit may mga apo, mga apo diyan na hindi pa rin maalis bahay kasi yung tradisyon natin, yung tinatawag namin close family ties, no? Hindi tayo, kahit matatanda na, ano, inalagaan pa ng mga anak, mga apo, ganyan. Sabi nga kapag may pension na siguro ganun. The income, kapag wala, hindi naalagaan ng mga apo niya. Wala na silang malay. Saka yung sinasabi nila na kapag ang mga magulang daw ay mamatay, huwag pamanahan ng mga anak ng kayamanan kasi mag-away-away sila. May pamana dapat daw sa kanila utang para walang magagawan. Hindi sila magagawan, utang yan, paano sila magagawan yan? Pero pag pera, kayamanan, magagawan sila, hindi mandahan pa. Yan. So, sinasabi dito, yung sinabi ni Yahweh kay Solomon, kung ano kanyang kailangan, sinabi ni Solomon, wala akong kakayang mamuna. Wala akong kakayahan, wala akong sapat na karunungan. So, walang ibang hiningi si Solomon, niya sinabi na, Panginoon, pagandahin mo yung aking buhay, payamanin mo ang aking kaharian. Kasunod na lang yun Sumunod na lang yun ang kayamanan ni Solomon na yun Yung mga garang damit niya, nakalagay sa Biblia na hindi niya natumpasan ang garang damit ng mga water lily. Kasunod lang yun. Ang unang nangyari sa kanyang buhay, yung karunungan ng Diyos ay binigay sa kanya. So kung tayo ng mga tao, if we are full of wisdom na sinasabi ng Panginoon, ay nasa atin ang God because God is wisdom. So yung wisdom na ito na sinasabi, hindi yung wisdom to na sabi ng wisdom to. Rubo pa dito. Wisdom from God. Ibig sabihin ito ay karunungan. No? Karunungan na mula sa Diyos na ito yung magtuturo sa iyong direction. So kung may tayong wisdom, we have direction also. So our direction that sometimes our direction is prepare dito ng God, no? Prepare sa atin ng Panginoon ang direction natin ito sapagkat siya na ang nag-lead sa buhay natin. So kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, si Solomon ay nagiging natupad yung sinabi ng Panginoon, magiging kawikaan na lang, no? Magiging kawikaan na lang ang kanyang kasaysayan, magiging kawikaan. Ibig sabihin, magiging kasaysayan, no? Magiging kasaysayan sa panahon natin ito. At naging larawan siya ng karunungan ng mga tao sa panahon natin ngayon. Kung paano pinagpala siya ng Panginoon noon at sa ngayon ng mga tao kung paano pinagpala ng Panginoon sapagkat doon ang karunungan ng Diyos ang naging buhay ng isang Kristiyano. So mapalad ng mga Kristiyanong namumuhay na ayon sa karunungan ng Diyos. Mapalad ng mga tao namumuhay na naayon sa kalooban ng Diyos at naayon sa kanyang mga plano. At ang mga tao namumuhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos ay ang mga taong hindi iniiwanan ng Panginoon. Kahit anong mangyari, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Minsan akala natin, dahil nakakaranas tayo ng mga pagsubok, kung ano-anong mga karanasan, akala natin, pinabayaan na tayo. No? Pinabayaan na tayo. Akala natin, wala na. Pero hindi natin alam na kung suriin natin mabuti, maaaring tayo ang nagpabaya sa Panginoon. Diba? Ang nagpabaya sa Panginoon. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, halimbawa, yung mga pangyayari nito ngayon, ano ba ang kakayahan ng bansa natin na matitigma dahil lang sa issue, sa West Philippine Sea? Yeah. Anong kakayahan natin matitigma? Maasahan ba natin yung Amerika? Maasahan ba natin yung mga kapitbahay natin? For example, sa ating komunidad, na kapag ikaw may kalaban, tutulungan ka ba ng kapitbahay mo? Hindi, di ba?
Hindi naman tutulong yan, sasabihin nila, anong pakialam ko dyan, di ba? Oh. Walang tutulong sa'yo. Kahit pa mayroon tayong mga kumari dyan, mga kaibigan, hindi ka basta-basta matulungan yan. Kasi mayroon silang iniisip din. Yung kapakanan nila, yung pamilya nila, yung bahay nila, tahanan nila. May mga anak din sila. So, hindi sila basta-basta tutulong. Di ba? Kung bansa natin, ay maharap tayo ngayon sa matinding hamon. Paano ba natin harapin ang hamon na ito? Mga kapatid, hindi po solusyon yung gera. Dahil sa gera na yan, basahin mo yung kasaysayan ng gera mula World War I hanggang World War II. Milyon-milyon pong namatay. May nanalo ba? Wala eh. Kahit mananalo pa ang US, milyon-milyon naman ang mamatay eh. So, walang mananalo niya. Lahat talo. Babagsak ang ekonomiya, babagsak ang kabuhayan ng bawat bansa na involved sa war, kung magkaroon ng World War III, at lahat tayo, malamang sa malamang, tupok ang buong mundo. Yan lang po ang maasahan dyan. Aasahan natin yan. Nakasiguro talaga ako mga kapatid na kung ito'y mangyari, matutupok ang buong mundo. Kaya nga, sa totoo lang, kaya nga piniprepare nila yung makahanap ng doon eh. Sa kalawakan, kung pwede nilang lipatan. Kasi mayroon silang mga powerful nuclear bomb dyan na isang doon lang sila sa kanilang lugar, sa kanilang base, papaliparin niya papunta sa ibang bansa na gusto nilang wasakin. Yan lang. Hindi na kailangan mo padala na sundalo. So nakakatakot kung ito yung mangyayari. Tayo bilang mga Kristiyano, hindi natin kaya na sumagumpa. Lalo pa tayo mga Pilipino, sumagumpa sa ganyang tindi ng gera. Masyado lang nagpapadala po. Pasintabon lang. Pero totoo naman eh. Masyado lang nagpapadala pamahalan natin ang gobyerno natin sa mga sulsol ng mga karating bayan, karating bansa. Sa huli niya, iwanan din sila, iwanan din tayo. Diba? Masyado tayong naging emosyonal dyan sa pangyayari dyan. Kaya namang daanin sa sa diplomasya. No? Masyado tayong naging emosyonal, bansa natin, ang gobyerno natin, at nagpapadala sila sa init ng ulo, sa sulsol ng mga kaalyadong bansa. Hindi naman yan kasamahan ng Pilipinas hanggang wala namang sapat na armas sa Pilipinas. Kumbaga sa atin, panang-tirador lang at saka sipat. Ang sa kanila ay yun pa. Wala tayong mga dyan. So, tayo, bilang mga anak ng Diyos, kailangan lang natin talaga ang manatili sa Panginoon. Kailangan natin ang manatiling tapat sa Diyos na hindi kailanman nagbabago. Sapagkat ang Panginoon na ating Diyos na Panginoon Solomon, Panginoon ng kanyang mga magulang, Panginoon ni Haring Saul, Panginoon ni Haring David, at naging Panginoon ni Solomon, ay isa lang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay nila. Paunlarin ang kanyang kaharian at palawakin ang kanyang paghahari. At ang paghahari na ito ng mga hinirang ngayon ng Diyos ay ang saklawan, ang bawat mamamayan, ang kanilang buhay sa isang makatwiran, sa isang karunungan, at sa isang pagmamahal. Sa panahon natin ngayon, ibang klaseng gobyerno natin, diba? Lalo pang may mga ayuda. Baga sa Ilocano pa sa English, diba? Seek ye first the kingdom of God. Sa Ilocano siyak ye first. Ibang Ilocano dyan. At inor na. Siyak ye first. Among din na. Siyak ye first. Sikat ye first. Yan. Ganun po ang nangyari ngayon. Pag may mga ayuda ganyan, inuuna muna yung mga kamag-anak, kakilala. Kahit ang yayaman, may ayuda. Kahit ang yayaman, may member ng purpose, ganyan. Samantalang ang dami maghihirap, hindi member ng purpose. Kung ang seryoso ang ating
ang pamamahala ng ating gobyerno, nasagipin talaga yung mga naghihirap. Ay, ang daming natutulog dyan, na wala naman silang income, wala naman silang anak buhay. Hindi sila kung seryoso, dapat ang mga ito, wala na dyan. Dapat sila may buhay ng tinatahak na fully guided ng ating pamahalaan, na hindi na sila babalik pa na matutulog sa tabi ng estero. Hindi eh. Kasi nga, hindi ang binibigay ng pamahalaan na programa ay talagang para doon. Pagdating naman sa distribution mula sa national government down to local government, umiiba ang direction ng programa. Nagiging personal. Nangyari na nagiging personalize nila ang pagpatupad ng programa. Kaya maraming mga mamamayan na nasasakupan ng bawat barangay na nakatingala sa kawalan dahil hindi naman talaga sila nakakagit ng programang yan at sila ay nanatili na gano'n na lang ang kanilang ikinabubuhay. Umaasa sila sa kanilang pawis, sagod para sila ay makakain, mabuhay ang pamilya, matustusan ang kailangan ng mga anak sa pag-aaral. So saan doon ang suporta ng gobyerno? Nandiyan lang sa ilan, sa mga marurunong mag-sukbit, magkupit. Diba? Ako, hindi may mga kapatid, kung isa-isahin natin yan, nakakalungkot lang. So, nung ang Panginoon ay nakipag-deal kay Solomon, binigyan ng Panginoon ng pag-asa ang pagkahari ni Solomon at fully guided ng Panginoon si Hari Solomon at binigyan niya ito ng matatag na pagkahari. Kaya nga, during this kingship ay maraming mga mamamayan na naghangad kay Solomon na gagandahan sa pamamalakad ni Solomon. Gustong-gusto nila si Solomon kahit mga tao doon na nasakupan ng kanyang kaharian ay gustong-gusto ng ang pamamahala ni Solomon. Kaya maraming mga tao doon na gusto nila na kahit ang anak nila mapakasawa rin ni Solomon. Kaya kung hindi na natin dumami ang asawa ni Solomon, diba? 700 na bawal na gamot. 300 na mabuting gamot. Diba? Ibig sabihin, yung 300 po yung kanyang legal wife, yung 700, ito po yung kanyang mga kababaihan. Yun po yung mga nalink sa kanya ng mga kapatid. So, ito ay nalihis na sa panahon ito. Nalihis na si Solomon. Hindi na siya doon sa pwesto na kung saan ay may takot sa Diyos. Laging nagre-rely sa Diyos kung ano dapat gawin. Lagi siyang nanangin. Lagi siyang humihingi ng wisdom ng Panginoon sa dapat niyang gawin. Nalilihis na si Solomon. Nalilihis na. Subalit, hindi pa rin siya pinabayaan ng Panginoon dahil may pangakuan Diyos. Diba? Pinangakuan siya. Sa atin, sa buhay natin, kahit pa dumating ang panahon na tayo nakakaranas na masumpong ng mga pagsubok, dapat hindi tayo mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy tayo at tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa Panginoon dahil hindi tayo iwanan ng Diyos. Patuloy tayo pagpalain. At patuloy tayo ingatan. Patuloy tayo bihiyaan ng mga bagay na kailangan natin sa bawat araw. At pagyamanin niya ito upang mapunuan mga kakulangan natin sa bawat araw. At siya ang magkakalong nito. Wala tayong ibang asahan kundi ang Diyos. At ang Diyos na ating Panginoon, siya lang, si Yahweh, na nagmamahal ng kabantay sa atin bilang kanyang mga anak. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Santo Espiritu. Amen. Atin po ibigay ang ating mga numbers.
Awitin po natin ang doxology. Purihin ang napapala, Diyos ng pusang ina, purihin sa kalangitan, Ama ng liwanganan. Amen. Panginoon, tinataas namin sa inyo ang mga loob na ito. Ito po ay ang ibigay at nagkakalaw sa inyo ng meron pag-ibig, salamat at pagpupuri sa inyong iyong pangalan. Salamat, Panginoon, dahil tunay ay inyong pangako na hindi niyo mag-iiwan at hindi niyo pag-iiwanan. Nawa po ay ibigay ng dulo ito sa inyong harapan at magbigay ng nalalaman sa inyo. Pumahan ng langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang ating pangwakas na awit, ang banal ng tahanan. Ang puso ko'y dumulog sa'yo. Nagpapahubad, nagsusumamo.
makikinig. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, sa sandaling ito kami po ay dumudulog muli sa iyo at nagpapasalamat sa mga pagpapala, kalakasan at mga biyayang pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat din sa maghapon na kami ay iyong iningatan at niligtas sa anumang masasama, kapahamakan at sa alinmang mga karamdaman. Sa sandaling ito, dalangin din namin ng Diyos ang aming mga kapatid na riyan sa kanilang mga tahanan. Pagpalain mo sila at patuloy mo silang bantayan. Salamat din, Panginoon, sa iyong mga salita namin pong napagdilayan sa gabi ito. Ito naway hindi mo sa aming mga puso at magsusinting gabay para sa amin. At patnubayan mo kami, Panginoon, at pangunahan mo kami, Panginoon, upang kami laging maging karapat-dapat sa iyo. Bigyan mo nawa kami, Panginoon, ng iyong karunungan upang patuloy naming masundan ka, patuloy ka naming mapaglingkuran, patuloy ka naming masampa. Sa sandaling ito, Panginoon, sa amin pong pag-iwalay ay patuloy mong pagpalain ng bawat isa at biyayaan mo kami ng aming pang-araw-araw na buhay at mga kailangan upang hindi kami magkulang. Pagpalain mo rin ang iyong mga anak na nariyan sa kanilang mga tahanan sa iba't ibang panig ng aming bansa at sa iba't ibang panig ng mundo, mga kapatid na kung saan ay patuloy na nakikiisa sa pagsamba at pananalangin, pagninilay at higit sa lahat pananampalataya, Panginoon, na kanilang ginagawa para sa iyo ay patuloy silang bantayan at ilayo at patuloy silang iligtas, pagalingin sa sakit, sa anumang karamdaman at ilayo sa alinmang mga kasamaan. Sa sandaling ito, ang aming pong dalangin, ang patuloy mong pagabay sa amin, naway pagkaloob po sa bawat isa sa amin. Ipuin mo ang bawat karamdaman ng iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at taga-Nazaret, ang mabanggit lamang o Diyos, ang pangalan ito, doon ay may kapangyarihan na nagbibigay sa amin ng pagpapagaling sa aming mga karamdaman at pagpapagaling sa bawat karamdaman ng buong kapatiran ng buong sangkatauhan. Sa iyong lahat ng papuri, alang-alang kay sa Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tanggapin natin mga kapatid na pagpapalas at magitan ng ating Panginoon sa Kristo, kasamang Espiritu Santo, naway kaaliwan ang siyang patuloy nating maranasan magmula ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pong pagiginig, sa inyong mga tahanan ay patuloy niyong tangkilik ang ating pong online Facebook service. Ang malalapit po ay nandito, marami sila. Ang hindi makapunta ay patuloy niyo pong buksan ang inyong pong mga Facebook sa ating pong account sa St. Mark UMC. Patuloy po niyong suportahan ang ating pong gawain ito. Pagpalain po tayong lahat. Good day.